daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa na naman pong pagbati ng maligaya at pagpalang araw sa amin po mga minamahal na taga-subaybay at taga-panood ng programang ito. Ito po ang Daan sa Kaligtasan at tayo po ay magpapatuloy naman sa ating serye sa pagkakataong ito, sa ating ikalawang serye na pinamagatan nating God's Redeeming Love. Na kung saan nagpapakita ng pag-ibig ng Panginoon na nagtutubo sa atin sa ating mga kalagayan. At sa pagkakataon pong ito, ang ating pag-aaral ay nakasentro sa isa sa panawagan sa atin ng ating Panginoon. Isa sa kanyang panalangin, sa kanyang pagnanais na dapat nating abutin, kalagyan at ipamuhay sa panahong ito. Sapagkat, alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, it should be a give and take version. Sapagkat tayo ay nanalangin sa Panginoon, na gusto natin na yung panalangin natin, yung hangarin natin ay makarating sa Kanya at tugunan niya. So, sana po sa atin yung hangarin niya, yung ninanais niya sa atin ay maabot din natin. At ito ay isa sa mga ninanais ng Panginoon na maabot natin sa ating paglilingkod, sa ating paghahanda sa panahong ito. At ito po ay pinamagatan nating Revival and Reformation. Diyan nakatuon ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. At ito pong Revival and Reformation, ito po ay kailangang abutin ng kanyang bayan. Abutin ng kanyang bayan. Subalit, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo muna ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Diyos na mahabagin at puno ng kaawaan. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay sa muli nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin isang pribilehiyo upang matuto naman muli buhat sa iyong mga patutuo at katotohanan sa banal na salita ng ninyo po. O Diyos, pagpalain po kami sa aming pag-aaral, tulungan kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng pagkaunawa at katalinuhan karunungan. Marami pong salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ito po mga kaibigan, mga kapatid, ay pag-aaralan natin sa konteksto ng ginawa mismo ni King Josiah na Revival and Reformation sa Jerusalem. Na kung saan ito ay pinamagatan niyang The Book of Law, Aklat ng Kautusan. At dito natin titingnan kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang tunay na kahulugan ng Revival and Reformation. Dito natin titingnan sa liwanag nitong katuruan na ito, sa liwanag ng patutuo at katotohanan dito, sapagkat ito po ang blueprint. Pag sinabing blueprint, ito ang mapa, ito ang original copy, ito ang plano, kung magpapagawa kayo ng bahay, ito ang plano, kumbaga template, na dapat nating sundan kung tayo ay magkaroon ng reformation, revival and reformation sa ating mga konferensya, sa ating mga lokal na iglesia, at maging sa ating mga tahanan at individual na mga buhay. Kailangan nating tingnan ito sa liwanag nito kung paano natin gagawin ang tama at totoong revival and reformation. Sapagkat ito ang pinanukala ng Diyos at ipinakita sa Kanya. Ito ay ginawa niya bago yung captivity ng Jerusalem sa Babylon. At sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, nais kong magbahagi ng 7 na mga prinsipyo na hango doon sa Revival and Reformation na isinagawa ni King Josiah sa bayan ng Diyos na dapat nating sundan. Dapat nating sundan. Kung tayo ay magsasagawa ng Revival and Reformation. Ang sabi po ng Christian Service, page 41, Christians should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise. In this preparation, they should make
by diligently studying the Word of God and striving to conform their lives to its precepts. God calls for a revival and reformation. So ito po yung sabi ko kanina mga kaibigan, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay nananawagan sa atin para sa isang revival and reformation. Na tila baga, ito yung tanging solusyon para tayo magkaroon ng malinaw na pananaw ng tamang paghahanda. Sapagkat ang sabi dito, Christians should be preparing for what is soon to break upon the world. Ang bawat Kristiyano, ang bawat individual, bawat tahanan, bawat lokal na iglesia, bawat konferensya, ay dapat tayong matamang maghanda sa mga darating sa ating sanlibutan. Ano po? So, kaya nga alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi ko maintindihan kung bakit marami sa ating mga nagsasabi, mga nagapagturo, na ay, bastaan niya founded ka kay Kristo, bastaan niya nagtitiwala ka, don't mind the future, don't mind what is coming. It will come. But as long as you are founded in Christ, you are safe. Pero dito mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsabi na dapat nating bantayan yung mga darating sa atin sa hinaharap. Tingnan natin, pag-aralan natin, fokusan natin, bigyan natin ng atensyon, bigyan natin ng panahon para tayo makahanda sapagkat ang ating buhay, ang ating paghahanda, ang ating pamumuhay ngayon, ang ating action ay dapat sa liwanag ng parating. Kaya nga tayo naghahanda sapagkat hindi tayo maghahanda kung walang parating. You know what? That's the reason why there are so many of us are complacent. Because they think, I am in Christ. I don't care about what is coming. Pero ito mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Ito ang sinasabi sa atin. At ang sabi pa dito sa patuloy, a revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. So, ang revival, ano po, tingnan natin mamaya kung ano ang ibig sabihin nito, ng totoong kabanalan sa atin, ang pinakadakila at kailangan na pangangailangan natin, ang sabi dito, to seek this should be our first work. Sa paghahanap nito, ito ang dapat ating unang mga gawain. Ano po? Ibig sabihin, bagaman tayo ngayon ay abala sa anuman nating pinagkakaabalahan, ang paghahanap natin sa totoong kabanalan ang dapat priority, ang dapat paramount sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid. It is the urgent of all our needs. Ito ang pinagkakailangan sa ating mga pangangailangan. Ano po? Pag sinabing urgent, madaliin natin. Why? Because we have but a short time. Ang sabi sa patuloy, the time has come for a thorough reformation to take place. When this reformation begins, the spirit of prayer will actuate every believer and will banish from the church the spirit of discord and strife. Ano po? Alam niyo kung titingnan natin mga kaibigan ngayon ang ating kalagayan bilang iglesia, wala pa tayo sa antas na gusto ng Panginoon sa atin na unity. Para tayo mga alagad noon, alam niyo po, kasama nila si Jesus, but among them, there is this jealousy and strife. Seeking to be the first. Ano po? Kung papansin natin kahit yung mga ngaral natin ngayon, it is as if they are presenting to God that my ministry is better than them. Yung isa naman, my ministry is better than the others. Ano mo? Parang hinaharapan sa Panginoon na, ay dapat ako, Panginoon, ang mauna. Ako ang pinakamagaling. Ang aking media ministry. No. Lahat ito ay nagtutulong, mga kaibigan, for the edification of the church. Wala sa atin ang magaling, wala sa atin ang number one. Lahat tayo ay pantay-pantay sa tingin ng Panginoon. Ano po? Kaya ang sabi ko, ang reformation ito ay mangyari. Itong mga hidwaan, itong mga hindi pagkakaintindihan ay mawawala sa iglesia mismo. At sana ito ang ating pangarapin higit sa lahat.
na magkaisa tayo sapagkat alam nyo po, ito ang kailangan natin. Kung natatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, kung doon sa panahon na yung alagad ay nagkaisa sila doon sa upper room, that's the time when the Holy Spirit ay ibinigay ng Panginoon sa kanila. So ito yung kinakailangan natin. Ano po? Ang sabi dito, God calls for revival and reformation. The regular lines, gusto ko pong tandaan niyo po ito, have not done the work which God desires to see accomplished. Ito pong regular line, ito po yung gawain na nasa pamunuan natin. Ano po? Ito yung gawain ng pamunuan natin. Ito yung tinatawag na regular lines. Mga conference natin, mga ministry natin, mga publishing house natin, mga hospitals natin, lahat po yan, regular lines na tinatawag. Subalit ang nakakalungkot ang sabi dito, they have not done the work which God desires to see accomplished. No? Kaya ang sabi niya, let revival and reformation make constant changes. Something has been done in the line, but let not the work stop here. Not let every yoke be broken. Let them be awakened to the realization that they have an individual responsibility. So, mga kaibigan, dapat nating maintindihan na ang gawaing ito ay hindi lamang nakaatang sa ating mga leader, kundi bawat isa sa atin ay may responsibilidad dito na dapat nating gampanan. The present showing is sufficient to prove to all who have the true missionary spirit that the regular lines may prove a failure in a snare. God helping His people, the circle of kings who dared to take such great responsibility that never again exercise their unsanctified power in the so-called regular lines. Hindi natin, mga kaibigan, I don't want to discuss this further. Kasi sa maraming pagkakataon, nakita na natin to. That most of the time, itong nasa regular lines ay hindi ginagawa daw yung ninanais ng ating Panginoon. Ano po? Pero sa pagkakataong ito, ang punto natin ay dito sa revival and reformation na gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Ang sabi po dito ng last day events, a revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. So hindi ito mangyayari maliban sa panguna, sa kapangyarihan at pag-uudyok ng banal na espiritu. Ang sabi dito, revival and reformation are two different things. So magkaiba po ang revival and reformation. Ang sabi dito, revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Ibig sabihin mga kaibigan, kung ninanais ng Diyos na magkaroon tayo ng revival, at ang ibig sabihin ng revival, ang sabi dito, ito ay kumakatawan sa buhay spiritual natin, the quickening of the powers of the mind. Magkaroon tayo ng bukas, buhay na isipan at puso, a resurrection from spiritual death. Ibig sabihin, sa panahong ito, we are dead spiritually. Ganun mga kaibigan, mga kapatid. Ibig sabihin, itong mga ginagawa natin, itong mga pamumuhay natin, ay hindi pa ito ang antas na gustong kalagyan sa atin ng Panginoon. We are still spiritually dead, mga kaibigan. That's why God is calling us for a revival that means resurrection from spiritual death. Ibig sabihin, tayo ay mga patay ngayon, spiritually. Ano po? Tayo ay mga patay ngayon spiritually. At ang reformation naman, ang sabi dito, signifies a reorganization at changes in ideas and theories, habits and practices. Pagbabago ng ating mga gawe, ng ating mga practice araw-araw, ng ating mga pamumuhay. Bakit? Many of us, because of spiritual death, ang practice natin ay hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Minsan masasabi natin, akala natin tayo ay namumuhay ng maayos. Pero hindi mga kaibigan, mga kapatid. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga yung kaibigan ko, sinabi ko na, I am already reformed, brother. Akala niya offshoot ako. Because I changed my practice and habits. Because this is what God is asking from us.
Ang sabi dito, reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Hindi ka mababago ang iyong habit, hindi mababago ang iyong practice, maliban na ikaw ay pinuno ng banal na espiritu at ikaw ay ni-revive niya. Binuhay niya. Ano po? Kumbaga sa medical lines, ito yung tinatawag na CPR, resuscitation, pag-revive. Bagaman siya ay nahumihinga, pero wala siya sa consciousness. Kailangang i-revive, ano po mga kaibigan, mga kapatid. Ganyan tayo. Revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this work, they must blend. Kailangan magsanib po sa itong dalawang ito para marating natin ang antas na dapat nating kalagyan at hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Maibalik sa atin ang kasiglahan spiritually, ang buhay, at pag nandun sa atin, mababago ang ating mga practice, mga habit, mababago ang ating pamumuhay. Ngayon mga kaibigan, itong 7 puntong ito na gusto kong dalhin sa inyo, ito ay eksakto at decisive mga kaibigan na mga prinsipyo na kailangang dalhin natin sa bawat tahanan natin, sa bawat puso natin, sa bawat iglesia natin, sa bawat conference natin. Kaya sana po, sa mga leader natin, bigyan natin ito ng pansin. Itong 7 ito. Ito ay hango mismo sa kalooban ng Panginoon na ipinakita kay King Josiah para dalhin niya sa kanyang bayan. At ito ang kanyang ginawa, mga kaibigan. Ito ang kanyang ginawa. Na dapat nating sundan, upang tayo ay maakaabot sa antas na gusto ng Panginoon sa atin bago ang healing of wounds nitong Babylon, mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat ginawa ito ni Josiah bago ang captivity. So kailangan tayo, bago pa mabuhay ang buong kapangyarihan ng Babylonia at humilom ang kanyang sugat, gusto ng Diyos na ang kanyang bayan ay marating na ito para tayo magkaroon ng kapanatagan sa Kanya at kapayapaan sa Kanya, mga kaibigan, mga kapatid. So ang sabi mga kapatid dito sa Prophets and Kings, the silent yet powerful influences set on operation by the message of the prophets regarding the Babylonian captivity did much to prepare the way for a reformation that took place in the 18th year of Josiah's reign. So ito po ang dinala. Ibig sabihin, bago pa naghari si Josiah, bago pa kinonsentrate niya ang kanyang sarili, ay may mga dumating na mga propeta upang ipaabot ang mensaheng ito. Babala para patungkol sa pagdating ng Babylonia para sila ay i-captive. Bago pa si Josiah, nagpadala na ang Panginoon ng mga propeta para babalaan ang bayan ng Diyos that one day Babylon will come para sa captivity. Katulad ng panahon natin, mga kaibigan, mga kapatid. Bago pa dumating ang panahon na ang Babylonia ay maghilom ang sugat, mababasa natin sa propeta, sa sulat ng ating propeta, ang babala patungkol dito. That's why, before it will happen, gusto ng Diyos na katulad natin sila na ma-revive tayo, magkaroon tayo ng reformation. Sabi dito that even Isaiah prophesied that dahil sa kasalanan ng bayan ng Diyos, dahil sa kasamaan, Babylon will take over. Subalit, ito pong pagkakataong ito ay kakatawan sa kapanahunan natin. Ang sabi po ng Malakias 4, ang talata ay 5 at 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great day and dreadful day of the Lord. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So ito yung babala, ito yung warning, ito yung hula, na ang sabi dito mga kapatid, mga kaibigan ng Joel, this idea
of turning the hearts of a father to our children and children to their fathers. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, ang sabi dito ay yung mga ama ay magkakaroon sila ng desire para turuan ang kanilang mga anak. Ano po? At yung mga anak naman ay magkakaroon sila ng desire upang paluguran, ano po? Pagbigyan ang kanilang mga magulang na nagtuturo sa kanila ng kautusan. Ano po? Itong mga magulang ay magiging interesado sa conversion ng kanilang mga anak. That's why day and night they will teach their children about the law of God. Ito yung panukala mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Kung kaya nga, sabi ng Prophets and Kings, page 392, this reform movement by which threatened judgment were averted for a season was brought about in wholly unexpected manner through the discovery and study of a portion of the Holy Scripture that for many years had been strangely misplaced and lost. So dito mga kaibigan, bagaman naintindihan ni Josiah na kailangan nila ng revival and reformation, subalit hindi niya naintindihan ng malinaw ang kanyang misyon until na makita niya itong tinatawag na Book of the Law. Until ihayag sa kanya ng Panginoon, ng mga theologians, o ng propeta ang Book of the Law. Why? Because the theologians in his days, the preachers, the teachers, ay itinago ito. Ano po? Excuse me. Kung kaya, sabi dito, averted for a season was brought about in a wholly unexpected manner through the discovery and study of a portion of the Holy Scripture that for many years had been strangely misplaced and lost. So, sa maraming panahon ay bagaman nandun sa kanila ang kautusan, subalit hindi nila nakita. Literally and spiritually. Katulad natin mga kaibigan, mga kapatid, pwede nating sabihin na nasa atin ang kautusan. Subalit, marami sa ating tagapagturo ngayon ang tila baga itinatago ito sa atin. Pag sinabing itinatago, they are not fully revealing it to us through their teaching, mga kaibigan, mga kapatid. That's why we need to see it for us to be able to perform this great revival and reformation. Ang sabi po dito ng 2 Kings 22:8-10. And Hilkiah the high priest said unto Shaphan, the scribe, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book of Shaphan to Shaphan, and he read it. And Shaphan the scribe came to the king and brought the king word again and said, Thy servants have gathered the money that was found in the house and have delivered it into the hand of them that do the work, that have oversight of the house of the Lord. And Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king. And it came to pass, when the king had heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. Bakit mga kaibigan, nung marinig ni Josiah ang lahat ng ito, pinunat niya ang kanyang damit. Ibig sabihin mga kaibigan, he was in deep grief. No? Sapagkat nakita niya that the righteousness of God is not with them. No? Katulad natin mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga, tandaan natin that we are in a Laodicean state. Christ's righteousness is outside of us. Yet, we are so comfortable, we are so confident, we are bragging about it. Yet, the truth is, like Josiah, nakita niya na nagdalamhati siya sapagkat nung binasa sa kanya ang kautusan ng Panginoon, nakita niya na yung ninanais ng Diyos, na yung kaluwalhatian niya, yung kanyang katuwiran ay wala pala sa kanyang bayan. Ano po? Wala pala sa kanyang bayan. Kung kaya, ang sabi dito sa patuloy, the encouragement offered
as the reward of obedience were accompanied by prophecies of judgment against the disobedient, and as the king heard and inspired words, he recognized in the picture set before him conditions that were similar to those actually existing in his kingdom. So nakita niya na yung kalagayan na dapat baguhin ay nakita niya sa kanyang kaharian. In connection with this prophetic portrayal of departure from God, he was startled to find plain statement to the effect that the day of calamity would follow swiftly and that there would be no remedy. So nakita niya na in connection to the prophecy, nakita niya na yung kanyang bayan ay humiwalay sa Panginoon. At walang pagsala na darating ang kalamidad na walang remedyo at sila ay ano rin ito kung hindi sila magbabago. So alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ito saan ang nakikita natin sa ating mga sarili. Ano po? Minsan, marami sa atin nagsasabi, alam niyo anya, okay lang yan. Future pa naman yan. Ang mahalaga yung ngayon. Future pa naman yan. Darating pang panahon yan, no? Sabi ng iba, huwag kaanyang magsalita that we are in apostasy. We are in backsliding. Sapagkat yung prophecy niyan ay in the future. Pero kay Josiah, mga kaibigan, mga kapatid, nakita niya na yung prophecy ay nangyayari na mismo sa kanyang kapanahunan. Ano po? At katulad nila, we are also in danger to repeat the history. Unless ay gayahin natin itong revival and reformation na pinunukala dito. Ang sabi po ng Review and Herald, July 22, 1915, the language was plain. There could be no mistaking the meaning of the words, and at the close of the volume, in a summary of God's dealing with Israel in rehearsal of the events of the future, these matters were made doubly plain. Anong ibig sabihin nito, mga kaibigan? Ang sabi nito, maliwanag ang pagkasabi. Maliwanag ang pagkasulat. Kaya nga, nakita ni Josiah that the house of God needs to be put in order. Nakita niya ang pangangailangan ng bayan ng Diyos, ng kanyang iglesia, na maisaayos. Sapagkat maliwanag ang pagkasaad ng propesiya na walang pagsala, na sila ay nasa pagtalikod at kailangan nila ng revival and reformation sapagkat kung hindi, darating ang kalamidad na aanod sa kanila na walang pagsala, sila ay mapapahamak. Ano po? So, ngayon mga kaibigan, nais kong tingnan natin yung 7 prinsipyo ng revival and reformation na ginawa ni Josiah sa bayan ng Diyos, na sana'y makita natin ang katotohanan at liwanag na magaya natin sa ating personal na buhay, madala natin sa ating mga tahanan, sa ating mga iglesia, sa ating konferensya, upang magkaisa at mabuhay muli ang bayan ng Diyos. Ang sabi po sa una, sabi ng Prophets in Kings, page 396, in former years, the king had not been indifferent to the prevailing idolatry. Ang sabi dyan, don't be indifferent, careless, ignore to the backsliding around you. Unang prinsipyo, hindi pinalagpas ni Josiah, hindi niya kinonsinte, hindi siya nagbulag-bulagan sa nangyayaring idolatry sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto natin ng totoong revival and reformation, una, tingnan natin, huwag tayong maging bulag. Huwag nating ignore ang idolatry na nangyayari sa bayan ng Diyos. Ano po? Ang sabi dyan, don't be indifferent to the backsliding. Ibig sabihin, maging zealous ka. Pag sinabing zealousness, mga kaibigan, hindi mo tinotolerate ang mali. Ano po? Hindi mo tinitingnan lamang at sasabihin mo na, ay okay lang yan, sapagkat Diyos na ang bahala dyan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon, katulad ng sinasabi ng marami. Huwag mo anyang pakialaman yung iba. Mahal yan ng Panginoon. Anak din niya ng Diyos.
Bahala na ang Panginoon dyan. Subalit gusto kong ipaalala sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, ang nangyari kay Zimri at kay Phinehas. Ano po? Nung makita ni Phinehas na si Zimri, isang leader ng Israel, gumagawa ng mali at dinala pa mismo sa bayan ng Diyos, ano ang ginawa niya? Kumuha siya ng javelin at tinusok niya si Zimri kasama ng babae niya at sila ay namatay. Kung iisipin natin mga kaibigan, mga kapatid, sa marami, it is a murder. Pero sa Panginoon, it is zealousness. Ang sabi ng Panginoon, babawiin ko ang aking galit sa inyo sapagkat nakita ko ang zealousness ng taong ito na ayaw niya ng mali. Mga kaibigan, sa atin, parang ayaw natin na i-touch ang mga bagay na ito, katulad nito. Pero alam niyo po, through zealousness, ito ay tinatawag na godly jealousy. Hindi mo tinotolerate ang mali sapagkat alam mo na ito ay kompetensya sa katotohanan. Ano po? Hindi ka pwede maging bulag-bulagan sa mga nangyayaring mali sa iglesia. Hindi ka pwede magbulag-bulagan at ignore mo lamang ang mali na nangyayari sa ating pamunuan. Kung gusto mo ng true revival and reformation, first principle, ang sabi dito, Josiah hath not been indifferent to the prevailing idolatry. Do not be indifferent. Do not be careless. Do not ignore. Do not be blind to the prevailing idolatry in the people of God. At sabihin mong wala naman. At ang sabi dyan, in the 8th year of his reign, while he was yet young, he had consecrated himself fully to the service of God. Ito mga kaibigan. Kaya nung 2010 ata yon, 2015, ang ating presidente ay nananawagan ng revival and reformation. Ngayon, ito ay hamon sa kanya. That if he is true with his word, if he is really wanting to revival and reformation, dapat bilang leader, wag maging bulag, wag i-ignore, be indifferent and careless against the prevailing idolatry among the people of God. Ano po? Josiah take a stand for truth like a needle to the pole. Dapat hindi tayo nababali kung gusto natin na magkaroon ng revival and reformation sa ating mga tahanan, sa ating mga sarili, sa ating mga individual na buhay. Kung gusto natin ng revival and reformation, tingnan natin at aminin natin na may mali sa ating mga buhay, mga kaibigan, mga kapatid. That there is idolatry in us. Ano yung idolatry that is prevailing ngayon sa bayan ng Diyos? This is sports. Entertainment, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ang prevailing idolatry. Many of us are spending too much time in sports. Even watching sports. Ano po? Anything that will take the time that you have to spend for God. That is idolatry, mga kaibigan, mga kapatid. Entertainment sa ating mga tahanan. Ilan pa sa atin ang gumugugol ng sobra-sobrang oras sa panunood ng mga walang kwentang bagay. No? Instead of studying the Bible, spirit of prophecy. Bakit? Sa panahon ni Josiah, nakita niya na maikli na lang ang panahon nila. Ano po? At sana ito rin ang makita natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ito rin ang makita natin. Ang sabi diyan, 4 years later, at the age of 20, he had made an earnest effort to remove temptation from his subjects by purging Judah and Jerusalem from the high places and the groves and the carved images and the molten images. They break down the altars of Baalim in his presence and the images that were on high above them. He cut down in the groves and the carved images and the molten images. He break in pieces and made dust of them. Kung gusto mo ng revival and reformation, kailangang matuto ka. Kailangang matuto ka na hindi mo lamang i-ignore ito, kundi wasakin mo at sirain mo ang anumang idolatry sa buhay mo. Ano po? If you are fan of sports, spending too much time, you have to break it. If you are fan of entertainment, spending too much time in watching, you have to break it. Anything that will come in between of you and your God.
That's idolatry. Na dapat mong wasakin katulad ni Josiah. Ano po? Tinanggal niya yung mga tentasyon. Minsan, alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, marami sa atin, yung mga hilig na hilig sa panonood ng mga pelikula. Minsan sa laptop nila o sa cellphone, maraming pelikula. At sasabihin, ay hindi na ako manonood yan. Pero hindi naman binubura. Ano po? Yung mga music natin, hindi na niya ako manonood ba, makikinig dyan, pero hindi binubura. Sabi dito, Josiah remove the temptation. If you will keep it still, even though you decided not to watch or listen, there will always be a time that you will be tempted, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kung gusto mo na mawala talaga yan, burahin mo, tanggalin mo sa inyong mga iPad, sa inyong mga tablet, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptop, tanggalin mo ang anumang tentasyon, mga kaibigan, na pwedeng maging sanhi na ikaw ay makakabalik sa idolatry. Ginawa ni Josiah. Hindi niya lang pinalampas yung idolatry, kundi tinanggal niya yung tentasyon. Hindi niya lang tinuligsa yung idolatry, tinanggal niya yung sanhi nito sa bayan ng Diyos. Lahat yung mga altar-altar, winasak niya into dust. Ang sabi dito, mga kaibigan, ng page 397. Ito dapat ang ating gawin. Kung gusto natin ng totoong revival and reformation sa ating buhay, unang-una, tanggalin natin ang lahat ng ito. Tanggalin natin lahat na ito. Ano po? Sabi dito, marami sa atin ang nag-rationalize kasi. Marami sa atin nag-rationalize. Ay, wag mo lang anya kasi nakatago naman, itinabi ko na. Yung mga movies ko dyan, mga CD, tinago ko na. Mga kaibigan, ang ginawa ni Josiah, winasak niya. Sunugin mo kung maaari. Itapon mo. Wasakin mo ang lahat ng yan. Kung nagnanais ka talaga ng true revival and reformation. Marami sa atin, mga kaibigan, ang hindi naniniwala kasi iniisip nila, ay hindi naman anya tayo ipapahamak ng ating mga pastor. Ano po? At magtuturo ng mali. Pero alam niyo po ba ang nangyari kay Desmond Ford? Ano? Desmond Ford, ano po? Sabi dito, closing every institution that will cause apostasy. Ano po? Kung gusto mo talaga ng revival and reformation, marami sa atin, if you are a leader, bakit hindi natin ipasara yung mga institution natin that is causing apostasy? Marami tayong schools ngayon that teach evolution. Marami tayong hospitals ngayon that is pro-abortion. This were the temptation, beloved. Na if we are looking really for a revival and reformation, let's break this into pieces. Tanggalin natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Sa ibang bansa, yung mga publishing houses nila, they are selling books from infidels. Mga kaibigan, ang sabi dito, schools teach evolution, close them down. Hospitals promote abortion, close them down unless the money is too good and the money is more important than the souls. Ito, mga kaibigan, nakakalungkot. Ano? Maliban ng marami sa atin nagkapalaga sa pera kaysa sa kaluluwa at hindi natin maisara-sara yung mga bagay na yan. Ang sabi dyan, and strode it upon the graves of them that are sacrificed unto them, and he burnt the bones of the priest. Alam niyo, mga kaibigan, hindi lang yung mga altar ang winasak ni Josiah, pati yung mga pare. Pati yung mga pare. Ang sabi dyan sa patuloy, principle number 2. Not content with doing thorough work in the land of Judah, the useful ruler had extended his efforts to the portion of Palestine formerly occupied by the 10 tribes of Israel, only a feeble remnant of which now remained. So did he. The record reads in the cities of Manasseh and Ephraim and Simeon, even to Naphtali. Ang sabi dyan sa pangalawang prinsipyo, because of being open and honest sa kanyang ginawa para linisin ang Israel, para dalhin ang revival and reformation,
ay inabot ni Josiah yung mga tao na nagtatrabaho na wala sa regular lines. Yun yung mga independent ministry. Ano po? Inabot niya. Being a leader, nakita niya na hindi lamang ito. Because yun ay mga anak pa ng Panginoon. Inabot niya yung mga independent ministry. Reaching the self-supporting ministry. At hindi yun mali, mga kaibigan. Alam niyo po, even Ellen White, ang kanyang anak na si Edson White, ay hindi siya nagtrabaho sa regular lines. He independently worked for the Lord. But Ellen White supported him sa kanyang gawain. Marami sa atin nagsasabi, pag independent ka, offshoot ka. Pag independent ka, hindi ka nagpasakop sa pamunuan. No. Time will come, ang sabi ng inspired writings. Many who are in the regular lines will work in the irregular lines, mga kaibigan, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin nun. Abutin natin sila. Ano po? Ang problema ang ating pamunuan ngayon, parang galit pa sa mga independent ministry. No? Natandaan ko. Ito si Stephen Bohr, kung kilala nyo. Ano po? He was invited once sa ibang bansa. But because he is about to talk about the papacy, the little horn, in something about this, the conference themselves, hindi nila pinagbigyan. At ang sabi niya, itong taong ito ay independent ministry at hindi namin sila kasama. Ito ba ang tunay na leader natin ang naghahangad ng revival and reformation? No. Josiah extended the work. Extended the work. Ano po? Not only the land of Judah, but to other places na may bayan ang ating Panginoon. Yan ang totoong revival and reformation, mga kaibigan, mga kapatid. Abutin natin sila. At ipangaral natin, ituro natin that this is the true principles of revival and reformation. Pangatlong prinsipyo. Josiah from his earliest manhood had endeavored to take advantage of his position as king to exalt the principles of God's holy law. And now, while Shaphan the scribe was reading to him out of the book of the law, the king discerned in his volume a treasure of knowledge, a powerful ally in the work of reform he so much desired to see wrought in the land. Ang sabi nito, mga kaibigan, once everything is set up, if your intention is after the will of God, you can take advantage of your position to exalt the law of God. Mga kaibigan, ito ang totoong espiritu ng isang leader na nagnanais ng pagbabago sa bayan ng Diyos. Ginagamit ang kanilang kapangyarihan, ginagamit ang kanilang katungkulan, ginagamit ang kanilang posisyon not to exalt themselves, not to bring their own motive, but instead, exalting the law of God. Exalting the principles of the law of God. Yan ang tunay na leader, mga kaibigan, mga kapatid, na nagnanais ng revival and reformation. Kahit sa ating mga tahanan, mga kaibigan, mga kapatid, bilang mga magulang, huwag nating dalhin na, ay ito ang gusto ko dahil ako ang ama. Ito ang gusto ko dahil ako ang masusundito, dahil ako ang padre de pamilya. No. Kailangan kung gusto nating mabago ang ating tahanan, itago natin ang ating sarili at dalhin natin sa ating tahanan ang prinsipyo ng kautusan ng banal na salita ng ating Panginoon. That is the principle of true revival and reformation. You can use and take advantage of your position not to expose your desire, not to exalt yourself, but to exalt the true principle of revival and reformation according to the book of God. Yan, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi dito. Mahirap, mga kaibigan, kung yung leader natin ay imbes na ito ang gawin, ay hindi niya ginagamit yung kanyang posisyon o natatakot siyang gamitin ang kanyang posisyon at na-overpower siya ng iba. Kung natatandaan yung mga kapatid, mga kaibigan, kaya nga nakapasok sa atin yung women's ordination. Ano po? Ito ang mahirap. Ito ang nakakalungkot. If we set everything up,
And we know that it is according to the will of God. We can use our position to take advantage of it to exalt the principle of the law of God. Ano po? Ang sabi dito ng patuloy na pahina, he resolved to walk in the light of its counsels and also to do all in his power to acquaint his people with its teaching and to lead them, if possible, to cultivate reverence and love for the law of heaven. Napakaganda mga kaibigan ng ginawa ni Josiah sa bayan ng Diyos. Ano po? Nang sabi nito, hindi ko pwedeng dalhin ang reformation sa bayan ng Diyos while they are ignorant. Ano po? That's why ang sabi niya, he resolved na gawing counsel, kahatulan ang salita ng Panginoon at itinuro niya sa bayan ng Diyos para maintindihan nila at pailalim sa kanyang mga isipan ang tunay na kahulugan ng revival and reformation. Bilang leader, bilang mga magulang, bilang nasa posisyon, hindi natin madadala ang bayan ng Diyos sa totoong revival and reformation habang sila ay walang alam sa katotohanan. When they are ignorant of the law of God. Bakit? Paano natin sila ma-revive? Saan natin sila i-revive kung hindi nila alam at naintindihan ang lahat ng ito? No? Sabi ng isang theologians, we Adventists are illiterate in the Bible, in the spirit of prophecy. Ilan sa atin mga kaibigan ng mga pastor, mga ministro, mga tagapagturo, mga elders, mga ama ng tahanan, ang nagbabasa ng spirit of prophecy sa atin? Madalang. Bakit? Because of the connotation that if you are too focused on spirit of prophecy, you will be labeled as reform, offshoot. Ito ang nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid. That's why the truth is, we are biblically illiterate. So, paano natin madadala ang revival and reformation if we are ignorant doon sa mga sinasabi ng ating Panginoon? Ano po? Yun ang nakakalungkot. At isa pa nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid. Kung papansinin niyo po ang ating liderato ngayon, tila baga, dinidisregard na nila ang spirit of prophecy. Kaya nga sabi ko, sa mga previous study natin, 2015, binago nila ang pakahulugan ng spirit of prophecy. Tinanggal nila that it is a continual source of truth at Ellen White is a messenger of God. Binura nila. At sabihin nila na hindi na bago ang pakahulugan nito. How could it be, beloved? Kaya marami sa ating mga kapatid ngayon ang hindi alam ang patotoo. Hindi alam ang patotoo. Hindi alam ang inspired writings. Walang alam masyado sa spirit of prophecy. Alam niyo po mga kaibigan, many of us, even when we pray, we do not fully understood what we are reading from the Bible. Na kailangan natin yung magnifying glass, which is the spirit of prophecy, to make it lighter at tayo ay magkaroon ng pagkaunawa. But sad to say, marami sa atin ang hindi ginagamit ang tamang gamit para doon magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa. Mga kaibigan. Yun nakakalungkot. Yun nakakalungkot. Alam niyo po, katulad na lang nito. Sa Biblia, hindi sinabi kung nasaan si Moses. Basta siya ay nilibing ng Panginoon. Pero alam niyo po sa spirit of prophecy, it is very clear na gusto ng Diyos na iiwas ang kanyang bayan sa idolatry. Matapos niyang ilibing si Moses, ay kanyang kinuha ang katawan at dinala niya sa langit. Wala yan sa Biblia. So if we will stick to the Bible, we might guess of something that is far from the truth. Kailangan natin makaibigan ang mga bagay na ito. Ano po? So kailangan nating bigyang pansin ang mga bagay na ito. Pang-apat na prinsipyo. But was it possible to bring about the needed reform? Israel had almost reached the limit of divine forbearance. At the time the prophetess Huldah was living in Jerusalem near the temple.
Mga kaibigan, mga kapatid, ang tanong nito ni Josiah, posible pa kaya na magkaroon tayo ng revival and reformation? When the truth is, Israel that time, sabi niya, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Pero ang sabi doon, Huldah was living in Jerusalem near the temple. Ang sabi, yes, it is still possible because we still have time. Ano po? Bagaman nakita niya na wala na halos, pero i-encourage niya na magkaroon pa. Why? Because Huldah, the prophet, ay namubuhay malapit sa kanila. Mga kaibigan, ito ang prinsipyo. May panahon pa tayo para sa revival and reformation. Bakit? Sapagkat ginagabayan tayo ng propeta ng Panginoon. We still have time, but we have to redeem the time. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat maikli na ang panahon natin. Kaya nga, pasalamat tayo sa ating propeta na nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga panulat para gabayan tayo. Meron pa tayo, bakit? Kung natatandaan niyo po ang previous study natin, tinalakay natin, na ang close of probation is right after the Sunday law. At ngayon, parating pa lang ang Sunday law. Subalit, kunting panahon na lang ang natitira sa atin. Sabi ko nga, this had happened before the Babylonian captivity. At dapat natin itong gawin before the Babylon heal its wound, mga kaibigan. At malapit nang mangyari iyon. Nakikita natin kabila-kabila ang balita. Kaya may panahon pa tayo. Pero maikli na lang. Kaya kailangan natin magmadali. Kaya sabi sa kanina, revival and reformation is the urgent need of God's people. Urgent. Nagmamatulin. Kailangan magmatulin tayo. Ano po? Sa paghanap nito, revival and reformation. Pasalamat tayo na may propeta tayo na gagabay sa atin. At itong prinsipyong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang dapat nating sundan. Ano po? At ang sabi sa panglimang prinsipyo, the king must live with God the events of the future. He could not alter the eternal decrees of Jehovah, but in announcing the retributive judgment of heaven, the Lord had not withdrawn opportunity for repentance and reformation. And Josiah, discerning in the willingness on the part of God to temper his judgment with mercy, determined to do all in his power to bring about decided reforms. He arranged at once for a great convocation. Sabi niya, hindi ko mababago ang nakatala na paghuhukom ng Panginoon. Subalit, sana he will hold his temper a little bit more. Alam niyo po ang sabi ng Inspired Writings, kung mayroon tayong dapat ipanalangin ngayon, isama sa ating panalangin, ipanalangin natin na sana hawakan pa ng kunti ng 4 na anghel ang 4 na hangin bago nila bitawan ito sapagkat ang bayan ng Diyos ay hindi pa handa. Subalit ang sabi dito, mga kaibigan, but he determined to do all in his power to bring about decided reforms. Bagaman, hindi natin mababago na patapos na ang sanlibutan. Ang Diyos ay magdadala ng kanyang paghuhukom. Pero magmatulin tayo sapagkat Diyos na ang bahala. Ang sabi ng Inspired Writings na pinapasalamatan ko, ang sabi niya, if we decided to have a revival and reformation, every step of the way, we are perfect in Christ. Kapag tayo ay nagdestino ng ating kaisipan sa pagbabagong iyon, bawat hakbang natin, tayo ay sakdal sa ating Panginoon hanggang maabot natin ang kasakdalan na ninanais na sa atin. Pagsikapan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na habang may panahon pa. Ang sabi dito, kailangan nating ma-redeem ang oras habang nagmamatulin nito sa pagtatapos. At ang sabi diyan, he arranged at once for a great convocation. Tinipon niya ang bayan ng Diyos para dito. Mga kaibigan, ito na marahil ang panahon na bilang mga magulang, ipunin natin ang ating pamilya. Pag-aralan natin ang mga bagay na ito. Let us seek for a revival and reformation. Sa mga leader ng ating mga simbahan, this is now the time to gather the people, to remove ignorance sa kanila. Study the law of God, the spirit of prophecy. Go for a revival and reformation upang tayo ay makarating dito.
Ang sabi diyan, to which were invited the elders, the magistrate in Jerusalem and Judah, together with the common people, this with the priest and the Levites. Lahat mga kaibigan. Ano po? Yung may posesyon, mga ordinaryong tao, mga pare, mga libita, lahat. Ipunin natin mga kaibigan sa iglesia. Alam niyo po, ito ang pagkakataon na dapat sa ating mga iglesia makita sa atin ang prinsipyong ito. Pang-anim, in the Reformation that followed, the king turned his attention to the destruction of every vestige of idolatry that remained. So long had the inhabitants of the land followed the customs of the surrounding nation in bowing down to images of wood and stone that it seems almost beyond the power of man to remove every trace of this evil. But Josiah persevered in his effort to cleanse the land. Sternly, he met idolatry by slaying all the priests of the high places. Mga kaibigan, ito ay isa sa medyo mabigat na gawain ng revival and reformation. Sapagkat matapos niyang wasakin yung idolatry, no? Na namamalagi. Yung mga natira, winasak niya. At higit sa lahat, yung mga tao na nagmi-minister doon ay kanyang pinatay. Mga kaibigan, mga kapatid, kaya-kaya na mangyari sa atin that all the ministers who are in apostasy ay tanggalin natin. Lahat ng kapatid natin ay bigyan natin ng disiplina, censure, para lamang sila magising na mali ang kanilang course. Mga kaibigan, ito ay isang mabigat na katunayan, pero kailangan natin gawin if we are after the true meaning of revival and reformation. Ang sabi sa patuloy na tala na banata, moreover, the workers with familiar spirits and the wizards and the images and the idols and all the abomination that were spied in the land of Judah and Jerusalem, did Josiah put away, in that he might perform the words of the law which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of the Lord. So, tinanggal niya lahat itong mga kaibigan, mga kapatid. All the abominations, tinanggal niya sa bayan ng Diyos. All the things, mga bagay na nakita ng bayan ng Diyos doon sa mga karatig na mga bansa at ginaya nila. This is the true meaning of revival and reformation. Sa ating mga tahanan, marami tayong practice na nakikita natin sa mga hindi mananampalataya na pinapapasok natin sa ating tahanan. Katulad na lamang nung nakaraan na Valentine's Day. Marami sa atin nag-celebrate. Ano po? Tila baga, yun lang ang panahon ng pag-ibig. Many Adventists celebrated the Valentine's Day, which is idolatry. Ito halimbawa lang ito. Isa lang ito sa halimbawa ng mga practice of the heathen na pinapasok natin sa ating tahanan at sa ating iglesia. At itong mga bagay na ito ay kailangan alisin sa pagitan natin. Kailangan alisin. Marami tayong practice na ginagaya natin, na nakita natin sa mga karatig na mga bansa. No? Yung mga customary nila, mga gawi nila, yung mga pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan. Ano po? Kaya nga tayo, we have this tinatawag na identity crisis, sabi ko nga. Why? Yung mga heathen, yung mga worldlings, they listen to music na maririnig natin sa ating mga tahanan. Nanonood sila ng mga palabas na makikita rin sa ating mga tahanan. Yung mga pananamit nila, nakikita sa ating mga pamilya. Dapat nating alisin itong mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto natin na magkaroon ng totoong kahulugan ng revival and reformation. Alisin natin itong mga kaibigan, mga kapatid. At ang panghuling prinsipyo, ang sabi diyan, the king sought further to establish the faith of Judah in the God of the fathers by holding a great Passover feast. In harmony with the provision made in the book of the law, preparation was made by those having the sacred service in the church. And on the great day of the feast, offering were freely made. There was not holding
such a Passover from the days of the judges that judges Israel, nor in all the days of the kings of Israel, nor of the kings of Judah. So, nag-celebrate sila mga kaibigan nitong feast. Ang totoong mga kaibigan, mga kapatid, hindi whole at fully ang revival and reformation sa ating iglesia. Pero kailangan natin na mag-join in this revival and reformation. Ano po? Kailangan natin mag-join. Sabi dito, they hold a great Passover feast. They bring offering, mga kaibigan. Panghuling prinsipyo, kailangan tayo maging generous, maging bukas, para magkaroon tayo ng revival and reformation. Let us offer to God freely a sacrifice, a thanksgiving for His mercy and love and salvation na binibigay nila sa atin. Ang sabi dyan ng Selected Messages, Volume 1, page 122, the old standard bearers knew what it was to wrestle with God in prayers and to enjoy the outpouring of His Spirit. But these are passing off from the stage of action and who are coming up to fill their places. How is it with the rising generation? Are they converted to God? Are we awake to the work that is going in the heavenly sanctuary? Or are we waiting for some compelling power to come upon the church before we shall arouse? Are we hoping to see the whole church revived? That time will never come. Hindi mabubuo ang revival and reformation sa loob ng iglesia. But for those who will join in practice and have the true meaning, live the true meaning of revival and reformation, sila ang babalikan ng ating Panginoon. Ang mga tanong na dapat nating itanong, are we the rising generation that will live this? Are we converted really? Are we awake to the work that is going on in the heavenly sanctuary? Kaya nga mga kaibigan, kaya nga alam niyo po, marami yung kaibigan ko. Sabi niya, balik-balik doon sa let us lift Christ in the cross. Ang sabi sa kanya, we've been there already. It is the present truth that the flocks needs today. The present truth is where the truth is present. God, Jesus Christ, is working in the heavenly sanctuary. We might be focusing too much in what He did on the cross, that we may overlook what He is doing in the most holy place, that we will be lost because we did not perform our part in the cleansing of the sanctuary. Mga kaibigan nyo, nakakalungkot. Tapos na tayo doon. Oh, let us be reminded and praise Him for that. Pero ang sabi ni San Pablo, kayo na napako na kay Kristo, ito na ang buhay nyo. Huwag nyo nang balikan nyo. Bago na ang buhay nyo, doon na kayo sa pagpapakabanal. What He is doing in the most holy place, mga kaibigan. There are persons in the church who are not converted and who will not unite in the earnest prevailing prayer. We must enter upon the work individually. We must pray more and talk less. Iniquity abounds and the people must be taught not to be satisfied with a form of godliness without a spirit in power. If we are intent upon searching our own hearts, putting away our sins, and correcting our evil tendencies, our souls will not be lifted up unto vanity. We shall be distrustful of ourselves, having an abiding sense that our sufficiency is of God. So mga kaibigan, mga kapatid, sana nagkaroon tayo ng tamang pananaw patungkol sa revival and reformation na dinala sa atin sa prinsipyo ng ginawa ni King Josiah upang iwanan tayo ng halimbawa ng totoong kahulugan ng revival and reformation na kailangan natin mismo sa panahon ito. Sana po, ito ang maging batayan natin sapagkat ito ang ninanais ng Diyos sa atin. Ito ang kanyang hangarin sa atin na abot natin. Huwag natin biguin ang ating Panginoon. Let us seek this and may this be our first work, mga kaibigan. Urgent need na makita natin sa ating mga buhay.
Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon na ang kanyang pag-ibig ay nagdadala sa atin ng katubusan, God's redeeming love, para tayo akayin sa tunay na daan sa kaligtasan. Ama naming banal, maraming salamat po na minsan pang pinatunayan nyo sa amin muli ang iyong kadakilaan at pag-ibig sa pagdadala sa amin ng katotohanan ito na sana po'y ma-apply namin sa aming buhay bilang ulo ng tahanan, leader ng iglesia, ng anumang pulutong na kinatawanan namin, madala namin ang totoong espiritu at pagkahulugan ng revival and reformation at maabot namin ang antas na ninanais sa amin. Tulungan po kami, O Diyos, ng madalang espiritu. Pagpalaan kami, O Diyos. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So minsan pa, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa ilang minuto upang mapag-aralan natin ang mga bagay nito na sana'y dalhin tayo ng patuloy sa tunay na daan sa kaligtasan. Ang pagpapala po ng langit ang patuloy na sumaati.